langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Unya kumambak ka sa bersikulo 23. Unya ako mo pahayag ngadto kanila. Ako wala gayud na kaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat ug kadautan. Ang bersikulo nga atong gibasa mga higala, it is just a simply warning ngadto sa mga katawhan nga nagpakaroon ignon nga nagatawag sa Dios pero dili sila iya sa Dios. The Bible says nakita na to ang word na Lord, Lord, no, sa versikulo 22. Dili daw tanan nga nagsulti og Ginoo, Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Ang buot pasabot ng gisgutan ni Jesus Christ mga higala, daghan kay mga tao na magtawag og Ginoo sa Ginoo, pero actually dili sila iya sa Ginoo. Right. Magisgot ka og dili iya sa Ginoo. These are the people that only ang ilang pagtawag sa Ginoo kutob lang sa ilang bapa. Amen. Kutob lang sa ilang mga pulong, pero wala silang kasing-kasing. So, muna ato ang gisgutan no, from last Sunday afternoon, and I will continue this, kining title na Empty Profession. Empty Profession. Nagprofess ta, dira sa Ginoo, the word profess is kanang nagsulti ba? Igo lang ta sa pagsulti, pero wala nato kinabuhi. Tama ba na siya sa Bisaya? Wala nato kinabuhi. Tama na, no? Dili na kabuhi. Wala na to kinabuhi ang pag-sulti o pag-angkon diha sa tuang Ginoo. Gusto na ako pag-abot sa kaluwasan ng mga higala, klaro kayong gisulod sa Bible that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. That's the book of Romans chapter 10 verse number 13. Sa bisan kinsa nga magtawag dara kanako, sa bisan kinsa nga magtawag sa Ginoo siya maluwas. The Bible teaches us kung magtawag man galing ta diha sa Ginoo, kinahanglan sincero atong pagtawag sa Ginoo. Right. Kanang pagtawag nato diha sa Ginoo para sa atong kaluwasan, we really mean that we accepted Jesus Christ. Amen. Now here's the good thing. Na kung ikaw sincero na magdawat kay Kristo, muangkon kay Kristo sa imong kasing-kasing mga higala, na ay resulta sa usa ka tao nga tinud-anay nga nagdawat og nakila kay Jesus Christ. Right. So, paano na to mahibaw-an ang tao nga diin siya tinud-anay nga miilaw bidawat kay Jesus Christ? Alright? Dili lang kay sa profess, but also sa possess. Amen? Amen. Dito na nato last Sunday mga higala. Nariin, na ay duha ka klase nga mga tao nga miingon sila Ginoo based on their words. And naapoy tao nga muila sila og Ginoo based on their heart. Meaning to say, they are possessed by the Holy Spirit. So meaning to say, when you are saved, kung ikaw luwas na, tinanalay ha, naluwas, dili ka ng atik-atik na luwas, na ay kausaban sa kinabuhi. Right. Number 1. Number 2, na ay resulta sa imong binuhatan. Hello? Amen. Na ay resulta sa imong binuhatan. Doon nasabda na to sa pulong sa Diyos, when you got saved, dili automatic na ikaw mausap. Alright? Dili automatic, pero ang usa ka butang na makita nato, hinay-hinay ang Ginoo maghimog kausaban. Amen. Even though dili pa ta mahimo na perfect, kay tinuod lang diri sa kalibutan, di man ta pwede makakinabuhi og perfect. Right. The only place that we can live perfect is where? In heaven. Diha sa langit lamang. Diri sa kalibutan, dili ta perfect. But the Bible teaches us na makinabuhi og holy. But here's the good thing mga higala. When you get saved, it produces good works. Amen? Amen. Kung luwas na ka, dapat na makita sa imong kinabuhi dapat na makita sa imong kinabuhi kung maayong binuhatan. Okay? Matthew chapter 5 verse 16, ato na ning ibasa na Sunday, the Bible says, let your light what? Shine. So shine before men.
that they may see your good works. Okay? There will be times that we will fail to do good works, but every time na ma-fail ta sa paghimong good works, it doesn't mean na we need to stop from our failure. Amen? When we fail in doing good works, ayaw kalimot, kasi unang buhaton. Nakita na ito, napakyas na sa paghimong maayong binuhatan. Sa itong buhaton, go to the Lord and ask what? Forgiveness. Muduol ta si Ginoo, mga itag kapasayloan. And then, kung sabon na po dato, kung padayon ta sa paghimong good works, dili buot pasabot, ay, pastor, napakyas mo po ani pastor. Tinudod na lang ako nga ako ang pagka-pakyas, pastor, makinaghuy na ko balik sa sala. Ang pangutana, mo ba na ikalipay sa Diyos? Right. No, hindi na ikalipay sa Diyos kung higala. Yes. Kusa, kung ikaw tinuod na luwas, you will make some realizations. Ganina, gisulti, daghang mga realizations. So, mga higala, mga igsoon, na ay mga dangers na itong natunan. From last Sunday, nakita nato the profession that is deceptive. No, ang pagsulti lang na mo'y makahinumdan na ikaw nag-ilat sa imong kaugalingon kay ingon si Jesus Christ, dili daw tanan na nagsulti kaniya o Ginoo makaagtog langit. Kung dili katong mga tao nga nagtawag og Ginoo kaniya tinudanay, unya nabuhat sa kumbuton sa Dios. Pero kung ingon musulti ka, luwas ka, pero kutob lang sa imong baba, unya wa joy mga butang na nakita, wala joy na mga butang naghihimo nimo, kadi binuhatan nga iya si Ginoo. Amen. I remember sa nagsulti si kung usa ka speaker si Pastor Ronald Alonga, ingon siya daghan mga tao nga motuo Ginoo pero naalang sila ang una-una. Right. Amen? Amen. Mo man ang kasagaran sa tuwa diri no. Ang ato ang nasod gitawag siya sa Asia nga Christian nation in Asia. Christian daw. Pero ang ilang pag-define sa Christian is kanang dili Muslim. Diba? Mawala ang definition karon pag Kristiyano ka pag dili ka Muslim. Okay? Muslim ka pag dili ka Kristiyano. Mao man ang ilang general definition about Christian. But actually mga higala, Christian is what? Naanay Kristo sa iyang kasing-kasing. Amen. Yan ang gila, gituwan si Jesus Christ. Iyang kasing-kasing. Now karon, iyang gikinabuhi si Jesus Christ. Mo na ang tinuod nga luwas. Mo na ang tinuod nga anak sa Dios. Mo na ang tinuod nga Kristohanon. The problem here na atong makita sa tuang nation is that kung mag-isgot sila o Kristiyano ka, basta nagtuo lang ka sa Ginoo. Right. Nagtuo ka kay Kristo. Now, generally speaking, daghan mga tao nga nagtuo sa Ginoo, pero ang problem, ang ilang pagtuo sa Ginoo naalang sa ilang una-una. Amen. Ang problema, wala sa ilang kasing-kasing. Amen. Did you know, even ang ato ang kaaway, si Satanas, he believed Jesus Christ. Right. He believed God. Pero iyang pagtudra sa Ginoo, dili kinasing-kasing. Kay gani ang yawa, nito siya sa Ginoo, pero nahadlok siya sa Ginoo. Mahadlok siya sa Ginoo, kinasayon siya ang Ginoo, mas gamanan ka sa iyang gahom. You see, kung ang usa ka tao na nagtulang sa Ginoo, kutob siya muna-una, dili kinasing-kasing, mura na kung pagtuo ni Satanas. You see, that's profession. So, tika, Lord, kanya ka ng Lord ba yan? Base sa akong nasabdan, Lord is another word for your master. He must be the one who controls your life. Ang Ginoo mo ay magkontrolar sa imong kinabuhi. Amen? Dili ang kalibutan. No, dili si Satanas ang magkontrolar kanimo. Dili ang kalibutan. Dili ang imong kaugalingon. Ingon ang Bible sa itong gibasa kanina, sa last part sa verse 21, but he that doeth the will of my Father. Ang tinudanay nga iya sa Dios, katong sincere nga pagdawat kay Kristo ug nagbuhat sa kubuton sa Dios. Ang pangutana karon, are you doing the will of God? Amen. Kung nagbuhat ka sa kubuton sa Dios, praise the Lord. Right. Pero usahay dahil kay tagulo. Kita ang gusto nato kita ang masunod. Kita gusto masunod. Ting nagdili na dapat ang Kristohanon mohimo ani, mubalik gihapon. Pero kung kausaban ba? Mga igala, mga igsoon, i-review kayo na imong kaluwasan basin.
gilimbungan lang ka sa imong unod nga ingon ka luwas ka, tatawag ka Ginoo pero actually sa Ginoo dili diay. So the profession that is deceptive according pa sa atong gibasa. Number 2, nakita nato mga igala is that the performance that is deficient. Walay pulos imuhang mga efforts mga igala mga igsoon. Dito sa camp na usa ka testimony ba sa usa ka kinibitaw young people. Young actually, one of the staff sa church. Speaker siya. Isulti niya ang testimony. Before siya nag-appeal of camp, okay? Abi niya nga luwas siya. So, tungod kay bata pa siya, nadala sa church, nagsugod siya sa young person, hindi kasi bata din siya. And then, involved siya sa mga activities sa church. Even ang soul winning. Siya sa soul winning. Ga-visitation siya. Gakanta siya sa choir. Pero ang problema di ay, hindi siya luwas. Right. Wala niya, nakita niya ang kaugalingon nga, hindi na siya saved. Until the time na ni-appeal siya youth camp, na invitation, gikan sa pastor, ang speaker, nun siya, kung dili makaluwas, karon nga gabi, dawata si Jesus Christ. Kung ikaw na ayaw kaulaw, please come. 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 Katong nga tao. Sige siya, question siya ang kaugalingon. Lord, di ko man dyan kuluwas pa. Dito sa camp, na-realize niya ang iyang situation. Dito sa camp, na-realize niya nga ang ako ang mga gihimo sa una, abi na ko, mauna to, luwas na ko ato, pero dili di ay. Right. Salamat sa Bible. Salamat sa nagwalis kumaturan. And then, niya po si muna, dili ko lang move forward. Kay ulaw kaayo sa kuha. Nag-a-appeal ko visitation, nag-a-kanta ko sa choir. Kung saan na lang masulti nila sa kuha. Maulaw ko, dili ko move forward. Ang tinana ko, ayaw tugutin kay mong kaulaw, kung makadala ka mo sa impyerno. Amen. Nana ako sa kapastor mga igala. Muna niya, ako dyan, diba? Ako dyan eh. Tungod kay mo ito gisulti sa pastor, forward siya mga igala, bahalag na ulaw siya. Ang point, mauni. Sa panahon siya mga igala, na wala pa midawat, sa panahon nga, sa iyang pagka-young people ba, wala niya nasabtan pag maayo, nagpakaroon ng di siya naluwas. Ay ang gihimo sa church, yung gihimo para sa Ginoo is always there. Because why? Hindi siya tinuod na luwas. Amen. Igalay, so, mana bitaw nga dapat siguraduhan nato ang ato ang mga ipanghimo dire sa Ginoo para na sa Ginoo. Namo ko usahay, mohimo ta ko sa kabutang dire sa simbahan, tungod lang na kay gusto pa-impress. Dili tungod sa Ginoo. Amen. Muna, we need to understand that ang ato ang ginahimo din para sa Ginoo, pero kung ikaw din paluwas, ginahimo lang nimo na for the person nga diin gusto ka magpa-impress. Right. Wala sa Ginoo mga igala. Ingon pa sa verse number 22, many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? This is a prophecy concerning in the future na daghan doon kay Kristo. Lord, kami ba ito naghimog mga milagro para sa imong ngalan? Lagi, kamo lagi to, pero ang problema, dili mo tinuod ni save. Dili mo tinuod nga ilang ka na ako na inyong personal na manluwas. Galay soon, faithful man ka sa church, gahatag man ka og tithes, gasuporta man ka og mission, gakanta ka og choir, ga-appeal ka og distribute og gospel tracts, pero sa tiyanta mo, kung dili ka tinuod na luwas, ang inyong mga efforts are all wasted. Right. Number 3, the pronouncement that is devastating. Kung si pronouncement ni Jesus Christ, verse number 23 sa inyong mga Bible. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. This is a verse, mga igala, when the time that we will
Meet God, diha sa gate sa langit. Dili pa makasunod sa langit, but sa gate sa langit. Remember mo, the Bible says in the book of Revelation, chapter 20, verse number 19 or 15. Verse number 14, nakita dira nga, and death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. Verse number 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Diya sa langit, diya sa gate sa langit, there is a book that is called the Book of Life. Right. Ano man ang Book of Life, Pastor? Ang Book of Life, muna ang usa ka libro nga diin ang mga pangalan na sulat ra. Kaya isa mga pangalan, na mga pwede makasulod sa langit. Mura siya master list ba? Mura master list sa ayuda ba? Diba? Ang mga nagadawat ng ayuda, naamad yung pangalan. Kung doon ka sa group leader, naay mo pangalan, pati ka doon, wala ka sa listahan. Diba? Tiklasin na ba yan karong June 8? Ay ba, ano mo yung mga section? Based on the master list, nasa gawas, nakabutang ka na, di ba? Katong nagboto ka, naatay present number, kung taon yung pangalan, kung diya, baka po di magboto. Tama? Amen. Diya sa langit, isay po yung mga higala na sulat dara, na kung imong pangalan, dili masulat dara sa libros kinabuhi, sa langit, the Bible says, you will go into that eternal flame, the lake of fire, the hell, mga higala, kung nagisulod sa Bible. The same way sa gisulti ni Jesus Christ rin. Pag-abot niya sa langit, dili di kaluwas. Sa gate sa langit, dili di kaluwas. And mayroon ang angel si Muha diyan sa langit. Oy, wala man na Isa pangalan mo? Joshua Garcia. Ako po niya si Joshua. Si Joshua. Buhay pa ka Joshua? Right. Joshua Gutierrez. Joshua, Jordan, Jasmine, Jurassic, Jaira, si Joshua. Is that the sir? Joshua? Si Alfredo Garcia. Gutierrez. Richard Gutierrez. Wala din Joshua, sir. Amen. Wala din Joshua. Ingon sa Bible. Gini nga time, ingon ang Bible. Depart from me, ye that work iniquity. I never knew you. Wala ko makaila sa inyo mga awa diri. Adto dito sa impierno. And just the time the angel of death mukuha sa mga igrada. Ilabay ka dito sa impierno. And that is the pronouncement that is devastating. Exposed to Jesus Christ na kining mga tao nga nagpakaroon nun. Wala yun sila yung lugar sa langit. Ingon si Jesus Christ, I never knew you. Wa jud ko makaila si Muha. Anong word nga knew? Alright? It is itawag na personal knowledge. Dira sa Ginoo, kung dili ka tinod maluwas, nagpakaroon imnon lang ka, nagatik-atik lang ka, no, walay personal knowledge ang Ginoo sa imo, then you will go to hell. Mga igala, Jesus is not speaking of intellectual awareness. Si Jesus Christ, when He said, I never knew you. Kung makita din mga igala, kadiin, omniscient ang Ginoo, kung kinsa jud ang iya. Muna, diri sa kalibutan, diri diay ang usa ka lugar na diin ato ang siguraduhon. Kung luwas ba jud ta? Mga igala, mga igsoon, gusto na ko masabtan ninyo, kung magpagisgot sa kaluwasan, dili pinili ang kaluwasan. Right. Sa Bible, wala nagtudlo nga ipili lang sa Dios ang maluwas. Kung dili, gusto sa Dios, kuminawa, gusto sa Dios maluwas ang tanan. But ang problema, ang tao, gitagaan tao free will. Natay kaugalingon nga pagpili. If ang tao dili jud mudawat
mukto, muilak kay Jesus Christ sa iyang kasing-kasing. The Bible says, he or she will go to hell after sa iyang kamatayon dito sa kalibutan. Inoon ang impyerno. Muna, mga igala, mga ison, magsangyaw Diyos kita. Aron nga ato mapasabot sa ubang tao unsa ang kaluwasan. Amen. Pero kung ang tao gani dili willing maminaw, dili na nato na problema. That's right. Problema na sa tao kung dili din sa budawat nila kay Jesus Christ. Our part is to share the gospel. Our part, mga igala, is to explain unsang tinguha sa Dios sa tanan katawan, because the Bible says in John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mga igsoon, ang pagka-omniscient sa Ginoo, that means God is very powerful. Ang omnipresent sa Ginoo, He is present everywhere. Ang omnipotent, omniscient, He knows everything. He knows kung kinsa gyud ang tinuray nga giila kay Jesus Christ. Pwede ba ta mahimong scammer? Sa unsa ka scam na pastor? Pwede ta mo ilad sa tao nga mauni pero actually dili di ay. That's right. Actually ang scammer ka. Amen. Pwede ka maingon kay pastor, pwede ka maingon sa mga pastor, luwas mo pastor. Pero ang Ginoo nakita si kasing-kasing dili kay luwas. Amen. Pwede ka mahimong makaparon ingnon sa tao, pero dili diha sa Ginoo. Mga igala, simple lang jud kayo. Ang biblical salvation na gitudlo sa Bible. Alright? It is more than intellectual knowledge about Jesus. Because salvation, it is a genuine relationship with Him. Mga igala, basic lang kayo. To be known by Christ means forgiven. To be known by Christ means redeemed. To be known by Christ means reconciled. To be known by Christ means adopted to God's family. Sa dihang imong giila si Jesus Christ from the book of John chapter 1 verse number 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. The Bible says, kung ikaw bidawat ito kay Jesus Christ, tinudanay ha, mo ng Bible, you will become part of God's children.